napakatindi daw mga kababayan ng ano, napakatindi daw ng sagot ni Senator Ping sa hamon ni Senator Amy Marcos ng sabunutan. Di ba hinamon niya? May sinabi si Senator Amy Marcos na kapag ka daw hindi pala hamon. May sinabi si Senator Amy Marcos na kapag ka daw naglaban sila ni Senator Ping ng sabunutan, talo daw po siya. So parang sinasabi na malakas man ang bunot, parang ganun yung sinasabi na malakas man ang bunot, eto pong si Senator Ping Lacson. So ngayon, sinagot po ni Senator Ping Lacson ng point by point eto pong mga accusation ni Senator Amy Marcos at yung mga pag-iingay ni Senator Amy Marcos, mga kababayan. So ito, i-play po natin. Sir, una muna, tuloy na tuloy po ba yung nakaschedule na Blue Ribbon Committee on Monday, January 19? Yeah, mamaya. Anyway, may opening statement Okay, ako, sir. pwede? Go ahead, sir. Sige, okay. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya naghamon ng sabunutan. Kasi kung iisipin niyo, mga kababayan, maliwanag naman talaga eh. Kaya niya sinasabi yung kasi gusto niyang insultuhin si Senator Ping Lacson, mga kababayan. What counts, I say, nothing can be farthest from the truth. No? Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin postiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. So ibig sabihin, mga kababayan, yung face po ni Senator Ping walang botox. Eh, sino ba yung alam nyo, mga kababayan, na mahilig po magpa-botox sa mukha? Sino ba yung kilala nyo na tawag dito? Na senador o politiko na mahilig po magpa-botox sa mukha? Sino yung kilala nyo, mga kababayan? Comment nyo nga. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. Ngayon, mga kababayan, di ba sinasabi dito ni Senator Ping na gusto niyan liwanagin? Hindi po siya against, mga kababayan, sa madalit salita sa LGBT. Doon sa mga bakla at doon sa iba pa may mga kasarian, mga kababayan. So ngayon, yung isyong pinag-uusapan dyan, sinasagot lamang po niya yung hamon ni Senator, yung sinasabi ni Senator Amy Marcos about po doon sa sabunutan. Kasi kung titingnan nyo, mga kababayan, parang iba po ata ang pagkakaintindi ni Senator Amy Marcos kasi sinagot po niya yung sinabi ni Senator Ping kanina eh. Sabi niya dito, sabi po dito sa News 5, ayan Senator Amy versus Senator Ping. Idiniin ni Senator Amy Marcos na wala daw pong masama sa pagiging bakla o sa pagiging enhance sa sarili o ng sarili. Kasunod dito ng pagsasabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi siya bakla at walang peke sa kanyang mukha. Tugon ito sa pahayag ni Senator Marcos na matatalo umano siya kay Lacson na tila gigil na makipagsabunutan ukol daw po sa isyo ng 2026 General Appropriation Act, mga kababayan. Sabi pa dito, hindi ko naman sinasabing bakla siya, pero napakababaw pala ng kahulugan niya sa kung anong ibig sabihin ng tunay na lalaki, paglilinaw ng senadora. Desisyon ng tao kung gusto niyang maging kung gusto niyang magpagawa ng kahit ano sa sarili niya. Desisyon niya rin kung gusto niyang sirain ang mukha, pangalan o dignidad niya. Parehas siyang natatanong ng magkano, mga kababayan. Banat pa ni Senator Amy Marcos. So ngayon maliwanag naman, kung iisipin niyo, mga kababayan, unang-una, sinabi naman ni Senator Ping na kung pagbabasihan nyo yung sinabi ni Senator Amy Marcos na matatalo siya, magsasabunutan silang dalawa, maliwanag doon na parang pinupunto ni Senator Amy Marcos na bakla. Ito pong si Senator Ping Lacson, mga kababayan. At gigil na makipagsabunutan po sa kanya. Maliwanag naman kasi, mga kababayan, na kaya po tinitira ngayon ni Senator Ping, mga kababayan, ito pong si Amy Marcos kasi nga
sa mga kasinungalingan po na sinasabi niya publicly. At maliwanag din naman mga kababayan na kaya po nauupakan ni Senator Ping ito pong si Amy Marcos kasi parang sinasabi ni Senator Amy Marcos mga kababayan na kapag ka dumadating yung issue kay Romualdez, tila ayaw na silang pagsalitain ni Senator Ping kasi nga si Senator Ping po yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Siyempre kahit sino may inis lalo na kung ikaw ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee tapos aakusahan ka ng ganyan. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. But Pero inyo doon sa sinabi dito ni Senator Amy Marcos, gusto niya pang hikayatin yung mga kababayan nating LGBT na parang magalit pa kay Senator Ping. Anyway, tuloy pa natin ha. as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. Ama! At tulad ni na Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. On Monday, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies. Sana umattend mga kababayan si Senator Amy sa Monday. Ano po, sana umattend siya sa Senate, sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee para makapagtanong siya about dito kay Romualdez. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works and Highways. In this regard, we are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Nag-usap na kami ni Secretary Vince tungkol dito last Monday at kung ano-ano mga files at dokumento ang kailangan namin. In relation to this, I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. Grabe talaga. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, kung mapapansin po ninyo noong 2024, di ba kung matatandaan nyo nung pinagbabalakang patalsigin si PBBM, dahil nga, di ba in-announce po ni PBBM kung gaano kadami yung flood control na nagawa na. Yun pala mga kababayan, yung report na dumating sa ating mahal na presidente, talagang incorrect. Ibig sabihin, mali-mali yung mga ibinigay na report kay PBBM. Talagang ganun po katindi ang ginawa nila sa ating mahal na presidente, lalo na ang ginawa nitong si Secretary Bunoan. Kasi siya po yung secretary ng DPWH nung mga panahon na yon. Hinayaan nilang mapahiya ang ating mahal na presidente mga kababayan. Kaya nga nung kung matatandaan nyo, di ba, nung in-announce na kung gaano karami yung flood control na nagawa, tapos biglang umulan, binaha yung mga kababayang Pilipino po natin, ang presidente, personal na bumaba sa field. Tiningnan yung mga flood control kung talagang ayos ba. Ngayon, ang nakita ng ating mahal na presidente, talagang talagang palpak po lahat. Ibig sabihin sa madalit salita, niloko nila ang ating mahal na presidente mga kababayan. Mali-mali yung inire-report ni Secretary Bunoan sa presidente na accomplishment nila. Kaya nga dapat talaga, alam nyo, dapat maaresto o dapat mga kababayan sa madalit salita, mapapanagot din ito pong si Secretary Bunoan. Alam nyo po ba, sa totoo lang, nung mga panahon na tinatalakay natin at talagang inuupakan na natin yung si Bunoan dito, marami nagalit sa akin. Mga kababayan, sinasabi na bakit daw tinitira itong si Bunoan. Ngayon, kita nyo, lumalabas na
nag-submit ng hindi konkreto, mali-mali na impormasyon sa Malacanang, eto pong si Bunoan, mga kababayan, kasi siya po yung secretary nung mga panahon na yon na ipinahiya nila ang presidente. Mali, niloko nila ang presidente. and which they are now trying to rectify by comparing the records in their multi-year planning and scheduling or MIPS, MYP. Nasaan na si Bunoan? Hindi pa daw po umuwi ng Pilipinas. Sir Roquito. Ayan, Ren Kashi, hindi pa umuwi daw ng Pilipinas. May alam talaga yan. Bakit nagtatago? Yes, nagtago na daw eh. PS, Project and Contract Management Application or PCMA, and other related documents that remain intact and in the possession of the department. Second, we would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Ito, ibang usapin na yan. Natalakay na natin kanina yan. Pero ang maliwanag dito, mga kababayan, dapat mapapanagot din itong si Bunoan. At alam nyo kung ano yung maliwanag dito? Parang dun sa sinabi ni Senator Amy Marcos, inamin niya na nagpapalit siya na nagpabotok siya ng kanyang muka. Kasi wala naman daw pong masama sa isang tao na baguhin niya yung sarili niya. Kasi desisyon naman daw po ng isang tao na magpabotox, mga kababayan, o magpaganda sa kanyang sarili. So ibig sabihin, aminado siya na nagpapabotox siya, mga kababayan. Kasi biruin nyo talagang yung naging sagot dito ni Senator Ping Lacson laban po sa mga aligasyon ni Senator Amy Marcos. Talagang sapul na sapul po dito si Senator Amy Marcos, mga kababayan. Talagang sinagot niya point by point yung mga aligasyon ni Senator Amy Marcos. Pero para sa akin, mga kababayan, dapat talaga mapapanagot dyan lahat ng mga sangkot dito sa maanumalyang flood control. Kabilang po itong si Bunoan. Kasi kahit sabihin ng iba na walang partisipasyon si Bunoan dyan, maliwanag na siya po ang sekretary ng DPWH nung mga panahon na laganap yung pagnanakaw sa pera ng bayan. Kaya nga hindi po siya pwede na maging malinis sa issue po na yan. Ano po, hindi po tayo nagbibintang. Sinasabi lamang po natin yung totoo. Bakit puro sablay, incorrect, pamali-mali yung mga ipinasa nilang accomplishment, record ng accomplishment ng DPWH sa gobyerno ni PBBM na naging dahilan pa nga para ipahiya nila ang presidente, mga kababayan, at lokohin nila ang ating mahal na Pangulo. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa issue na yan na hinimay po natin, mga kababayan.